Hindi nag-ikot si Hugo at diretsong tinanong ang punto. Narinig ko na napatay mo ang isang Saboros sa praktikal na pagsusulit, paano mo nagawa yon? Matapang na sumagot si Viker, pinakain ko siya ng tsokolate para mapatay siya. Kasunod nito ay ang tuloy-tuloy na palitan ng tanong at sagot ni na Hugo at Viker. Tsokolate ba? Ang tsokolate ay isang lason na nakamamatay para sa mga nilalang ng impyerno, naiintindihan ko na. Iyon ang dahilan kung bakit humiling ka ng tsokolate. Kahit ang tagapag-alaga ng Ciel na matagal nang kasama ay medyo nagtataka. Paulit-ulit lang ang pagtatanong pero hindi pinapayagang magtanong. Talagang dapat magkaroon tayo ng isang pag-uusap para sa'yo. Mahigpit na tanong ni Hugo, narinig ko na hindi mo sinagot ng maayos ang kanyang mga tanong tungkol sa laban, bakit ganoon? Malinaw na sagot ni Viker, dahil hindi siya ang may-ari ko. Pilit na tanong ni Hugo, sino naman siya? Malambing na sagot ni Viker, dahil ako ay miyembro ng angkan, ang punong guro ang may-ari ko. Pilit na tanong ni Hugo, sino naman siya? Ngayon ay ngumiti si Hugo ng may dalawang kahulugan, papuri sa tao, mahusay ang iyong pag-aaral. Malakas na pahayag ni Hugo, bilang gantimpala, ang kulay ng nilalang na nahuli mo ay magiging iyo. Dahil ikaw ang nanguna, bibigyan kita ng isang kahilingan. Nasasabik si Viker, mahigpit niyang pinagsama ang mga kamay upang kontrolin ang kanyang emosyon. Sa kanyang isipan, iniisip niya, matagal ko nang hinihintay ito, sa tulong nito, makakamit ko ang gusto ko. Ang kahilingan ni Viker ay nagulat kay Hugo at sa tagapag-alaga ng Cien, nais kong makapasok sa Il Vin Dan Ie. Isang lugar kung saan ang mga aklatan ng Chai Kisu Win Yisu ay malalim at malawak, na may mga napakataas na estante na pinapailawan ng mga kristal na parol na parang gatas. Iyan ang Ie ni Vin Dan Ie, isang napakalaking aklatan sa pinakamalalim na bahagi ng pangunahing kuta ng Baskervilles, isa sa pinakamalaking aklatan sa imperyo. Iyan ang Ie ni Vin Dan Ie, isang napakalaking aklatan sa pinakamalalim na bahagi ng pangunahing kuta ng Baskervilles, isa sa pinakamalaking aklatan sa imperyo. Mahigpit na sinabi ni Hugo, alam mo ba na tanging ang punong guro, ang bise-punong guro, at mga miyembro ng pangunahing angkan lamang ang pinapayagang pumasok doon? Sa isip ni Viker, may plano na siya kaya nanatili siyang matatag sa kanyang kahilingan, kung hindi papayagan, susuko siya. Sa tingin ko wala nang ibang paraan kundi pasukin ito ng palihim, naisip ni Viker. Ngunit naging maayos ang lahat, iniutos ni Hugo na payagan si Viker na gamitin ang In Vin Dan Ie, maaari kang pumasok. Masayang iniutos ni Hugo kay Viker na sa pinakamalalim na bahagi ng aklatan, nais kong basahin mo ang ika-negatibo, 6 na antas ng sining ng espada ng Baskervilles. Nasa lugar ito ng ika-negatibo, 6 na antas, kaya labis na nagulat si Viker sa sining ng espada ng Baskervilles na ika-negatibo, 6 na antas. Sa isip niya ay may labanang psikolohikal, pinapayagan ba ni Hugo ang isang anak na labas ng kasal na basahin ang sining ng espada na iyon? Walang kaso na isang anak na labas ng kasal na may pangalang Van ay nabigyan ng ganito. Nabasa ko na ang ika-negatibo, 4 na antas, hindi ko kailangang magpadala sa emosyon, sa huli ay ika-negatibo, 6 lamang ito. Sa kaibuturan ng puso ni Viker, naglalagablab ang pagnanais na maabot ang mas mataas na posisyon kaysa kay Hugo, na kasalukuyang nasa ika-negatibo 7 na antas, ang kanyang nakaraang buhay. Hindi ko pa nakakalimutan ang mga insultong natanggap ko bilang anak na labas ng kasal ni Hugo. Sa buhay na ito, malalampasan ko si Hugo. May plano na si Viker para sa kanyang layunin, dahil maaari niyang makuha ang banal na aklat ng sining ng espada na hindi pa ganap na tunay ng Baskervilles. Natuklasan ito sa nakaraang buhay at isinulat ng punong guro ng angkan. Siya ang nag-translate ng mga lihim at siya ang magbibigay sa akin ng banal na aklat ng sining ng espada. Tiningnan ni Viker si Hugo na nagdadasal. Ang mga mata niya ay hindi maitago ang hamon, sabi niya. Sabik na akong makita yon. Good luck, mas lalo pang naging matatag ang loob ni Viker. Ngumiti si Hugo ng Baskervilles, ikaw ang magbibigay nito sa akin. Yumuko si Viker ng may paggalang, salamat po, gagawin ko ang lahat para matupad ang ini. Yumuko si Viker ng may paggalang, salamat po, gagawin ko ang lahat para matupad ang inyong inaasahan, at hindi niyo malalaman ang halaga ng bagay na ibibigay niyo. Nakatayo ng mahigpit ang dalawang gwardiya sa malaking pintuan sa labas.
Pinayagan si Viker na gamitin ang lugar na ito. Nakatayo si Viker sa gitna ng mga napakataas na estante ng mga aklat. Hindi niya sinasadyang naramdaman na siya ay napakaliit, napakaraming banal na aklat. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ito ng personal. Hinaplos ni Viker ang mga pamagat ng mga aklat sa estante, dit on muad ne Kimle. Il tamadini Kimle, Tudnan Kimle, Songsuinbao ne Kimle. Sila Kimle, lahat ng mga aklat na naglalaman ng mga sining ng espada na nais niyan. No corresponding translated content provided in the given text. Sa isip ni Viker, sa angkan ng Baskervilles, kahit gaano man karaming mana ang hawak ng isang anak na labas ng kasal, hindi sila pinapayagang matutunan ang sining ng espada na lampas sa ika-negatibo 4 na antas. Ito ay isang patakaran sa loob ng angkan upang pigilan ang mga anak na itinuturing na sakripisyo na maging banta sa mga tagapagmana ng angkan. Napansin ni Viker ang isang lumang aklat na nakalock ng malaki, naisip niya, ito ba yon? Hawak ni Viker ang susi sa kamay, hindi pa rin makapaniwala na si Hugo ang nagbigay ng pahintulot na basahin ang ika-negatibo 9 na antas ng sining ng espada. Kung ito ay bago ang kanyang pagbabalik, kahit sa panaginip ay hindi niya iisipin na magagawa niya ito. Ang tunog. Nyo. Nakatayo ng mahigpit ang 2 gwardiya sa malaking pintuan sa labas. Pinayagan si Viker na gamitin ang lugar na ito. Nakatayo si Viker sa gitna ng mga napakataas na estante ng mga aklat. Hindi niya sinasadyang naramdaman na siya ay napakaliit, napakaraming banal na aklat. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ito ng personal. Hinaplos ni Viker ang mga pamagat ng mga aklat sa estante, dit on muad ne Kimle, iyan tamad ne Kimle, du ne Kimle, Songsuinbao ne Kimle, Sila Kimle. Lahat ng mga aklat na naglalaman ng mga sining ng espada na nais niyang matutunan bago bumalik ay narito na. Hindi niya iisipin na magagawa niya ito. Ang tunog. Hawak ni Viker ang susi sa kamay, hindi pa rin makapaniwala na si Hugo ang nagbigay ng pahintulot na basahin ang ika-negatibo 9 na antas ng sining ng espada. Kung ito ay bago ang kanyang pagbabalik, kahit sa panaginip ay hindi niya iisipin na magagawa niya ito. Ang tunog ng susi habang inilalagay sa kandado ay umalingaw-ngaw, hindi na nagdalawang isip si Viker, sigurado na si Hugo ang nagbigay ng pahintulot. Iniisip niya na iniisip ni Hugo na imposibleng matandaan ng isang 8 taong gulang ang mga bagay na yon sa isang araw lamang. Matapang na binuksan ni Viker ang lumang aklat, iniisip sa isip, gayunpaman, bago ang pagbabalik. Pinag-aralan ko na ang mga teorya at mga palagay sa likod ng sining ng espada mula sa unang antas hanggang ika-negatibo 4 na antas na parang baliw. Hanggang sa ika-negatibo 4 na antas, minsan ko nang nasira ang koneksyon ng mana, kaya yon ang dahilan kung bakit hindi ko magamit ang ika-negatibo 5 na antas. Inilarawan ni Viker ang sining ng espada ng angkan ng Baskervilles. Lahat ng antas ay nahahati ayon sa bilang ng mga sanga. Kaya ang antas 1 ay isang sanga. Antas 2 ay 2 sanga, ito ay natatangi sa pulang aura na dumadaloy sa kahaba ng espada kapag lumilitaw ang mga sanga. Mabilis na binuksan ni Viker ang mga pahina ng aklat, sinabi niya, hindi ako interesado sa ika-negatibo 6 na antas, may ibang layunin ako ngayon. Ang gusto ko ay isang antas na mas mataas pa kaysa sayon. Labas ng kasal, hindi sila pinapayagang matutunan ang sining ng espada na lampas sa ika-negatibo 4 na antas. Ito ay isang patakaran sa loob ng angkan upang pigilan ang mga anak na itinuturing na sakripisyo na maging banta sa mga tagapagmana ng angkan. Napansin ni Viker ang isang lumang aklat na nakalock ng malaki, naisip niya, ito ba yon? Hindi pa nagtatagal ay lumabas si Viker na nagulat ang 2 gwardiya, o. Hindi pa nagtatagal ay lumabas si Viker na nagulat ang 2 gwardiya, o, umalis na ba ang batang Panginoon? Umalis na ba siya? Masigasig na tanong ng 2, ang mga banal na aklat tungkol sa sining ng espada dito ay mas malalim pa. Kung aalis ka na para kunin ang mga gamit mo, hayaan mo kaming kunin ang mga yon. Maikli ang sagot ni Viker, tapos na ako dito. Tumawa ang isang gwardiya at dagdag pa, tapos na. Maaari ka pang magbasa bago umalis. Maingat na pinapahiya ni Viker ang 2. Balak kong basahin pa ang ilang mga banal na aklat bago umalis,
kaya hayaan niyong pumasok at bumalik na lang kayo sa trabaho. Nang lumingon siya at umakyat sa itaas na palapag, narinig pa niya ang dalawa na nagbubulungan, walang iba doon kundi mga halo-halong banal na aklat. Totoo iyon, kung ako ang tatanungin, babasahin ko ang mga aklat na nakatago sa likuran. Hindi niya naintindihan ang halaga ng mga ito dahil bata pa siya. Hindi pinansin ni Vicker, nagpatuloy siyang maglakad, iniisip, anuman ang iniisip niyo. Sa isip ni Vicker, tinutukso niya ang dalawa, hindi niyo alam na sa mga halo-halong banal na aklat na yon ay isang kayamanan na unti-unting nadidiscovery. Naglakad si Vicker sa tabi ng mga estante, hindi titig na naghahanap, bigla siyang huminto at humi. Naglakad si Vicker sa tabi ng mga estante, hindi titig na naghahanap, bigla siyang huminto at huminga ng malalim. Natagpuan na ni Vicker ang hinahanap niya, masayang sigaw niya, nakita ko na, nakatago ito. Matibay na sinabi ni Vicker, nakatago ito na talaga yon, sigurado ako. Binuksan ni Vicker ang aklat sa kanyang mga kamay at nag-isip, isang simpleng banal na aklat na may unang antas. Na kahit ang mga anak ng angkan ng Baskervilles ay hindi interesado basahin. Ito ay dahil lahat ng mga pahina ay pinunit sa gitna ng aklat, kaya hindi nakapagtataka na ito ay itinuturing na mababang uri ng banal na aklat. Mabilis na nagbago ang ekspresyon ni Vicker, naging labis na nasasabik, ngunit alam niya ang tunay na halaga ng aklat na ito. Naalala ni Vicker ang nakaraang pangyayari, bago ang pagbabalik, ang pangkat na sinalihan niya ay nakakita ng isang kakaibang banal na bagay. Na nasa ilalim ng lugar sa tuktok ng pulang itim na bundok. Sa loob ng kahon ay may isang pahina mula sa isang libro, ito ay isang piraso ng papel tungkol sa sining ng espada. Sa loob ng kahon ay may isang pahina mula sa isang libro, ito ay isang piraso ng papel tungkol sa sining ng espada. Isang pahina na punit mula sa isang banal na kasulatan. Ang larawan ni Hugo na isang ekstremistang leader na nag-uutos sa lahat na hanapin kung saan nanggaling ang pahinang ito mula sa anong libro ay lumilitaw sa alaala ni Vicker. Isang pahina mula sa isang banal na kasulatan ng espada na isinulat sa kamay ng angkan ng Baskervilles. Nang maamoy ang kakaibang bagay tungkol dito, pinapahanap ni Hugo ang buong aklatan ng banal na kasulatan upang mahanap ang libro. Si Vicker ay nananatiling nakatuon, nagbabasa ng mabuti, habang sabay na inaayos sa kanyang isipan ang mga magkakaugnay na pangyayari. Ang librong iyon ay isang banal na kasulatan ng espada na tinatawag na Bunjienha. Ang banal na kasulatang ito ay isinulat mismo ng isang ninuno ng angkan ng Baskervilles, na naglalaman ng mga detalye kung paano maabot ang ika-10 pangil ng angkan ng Baskervilles. Sa pagkabaliw sa pag-isip tungkol sa ika-10 pangil, pinakawalan ni Hugo ang mga asong san ng angkan upang hanapin ang 6 pang nawawalang pahina. Nang malaman na ang mga pahinang iyon ay nakatago sa 7 malalakas na angkan, nagpas. Pinakawalan ang mga aso upang atakihin ang sinumang magtatangkang tumutol. Ang larawan ni Vicker mula sa nakaraang kabanata na nakaligtas mula sa maraming labanan ay nagdulot ng matinding pait sa kanya. Matapos ang maraming buhay ng mga asong san ang nayalay. Sa wakas ay nahanap nila at inihandog ang mga nawawalang pahina kay Hugo, at ang gantimpala para sa lahat ng iyon ay kinilala ito ni Hugo ng mekanikal, ang kanyang mukha at ekspresyon ay labis na kakaiba, magaling. Nagalit si Vicker sa kanyang sarili, tunay ngang isang hangal na buhay. Ngunit dahil dito ay naabot ni Hugo ang ika-7 pangil at umabot sa ika-9 na pangil. Ginamit ang dugo at laman ng mga asong san bilang mga bato sa daan, ngunit sa kabanatang ito ay hindi iyon mangyayari. Naglalagablab ang alaala ni Vicker, ang asong san na naghanap at naghandog ng lahat ng mga pahina. Mismo ang sarili ko. Ngunit ang dahilan kung bakit hindi siya makakaakyat sa mas mataas na antas kaysa ika-4 na pangil ay dahil hindi pa niya nahahawakan ang banal na kasulatan na naglalaman ng orihinal na mga teksto. Ang Bunjienha ay nagsusulat ng ganito, ang unang hakbang ng ika-10 pangil ay katulad ng mga esensya na nasa loob ng unang pangil. Sa isang sandali, ipinakita ng tao ang kanyang pag-unawa sa digmaan nang hilahin niya ang espada at bumuo ng isang arko sa landas ng talim ng espada. Lahat ng mga galaw ng espada ay nagtatapos sa parehong hangganan. Si Hugo ay biglang naunawaan,
kaya pala karamihan sa mga tao ay itinuturing ang librong ito bilang mababang uri na puno ng mga walang katuturang bagay. Parang naunawaan ni Vicker kung gaano kahusay ang teknik na ito, ngunit nang maibalik ang mga nawawalang pahina sa kanilang mga lugar. Ang mga impormasyon na tila mga mapagmataas na salita ay naging isang linya-linyang guhit na bumuo ng isang napakagandang likhang sining. Maingat na pinag-isipan ni Vicker. Bago ang kanyang pagbabalik, siya ay nasa ika-4 na antas ng sining ng espada at mataas na antas ng mga nagtapos sa aura. Siya ay magiging kasing lakas ng dati bago siya bumalik sa edad na 15. Ang liwanag ng buwan ay kumikislap sa pamamagitan ng bilog na bintana sa itaas. Parehong bintana iyon, ngunit ang bukang liwayway ay nagbago ng kulay ng langit. Si Hugo ay patuloy na nagbabasa ng Genji buong gabi. Muling sinuri ni Vicker ang sarili, sapat na yon. Tumingin siya sa liwanag ng araw at may kumpiyansang sinabi, nagtuon ako ng buong araw sa pag-aaral, at ngayon ay natutunan ko na ang libro ng husto na kaya ko na itong basahin ng pabaliktad. Tumayo si Vicker at tumingin sa pintuan, hindi niya naramdaman ang presensya ng mga gwardiya. Pagkatapos ay pumikit siya, nagpa siya na magbigay galang, maaaring hindi ko maabot ang ika-10 pangil sa batang katawan na ito. Ngunit maaari kong maabot ang ika-5 pangil, isang antas na hindi ko naabot sa nakaraang buhay. Lumubog si Vicker sa katahimikan, ang kanyang kanang kamay ay nakaayos na parang espada, iniisip ang isang kalaban sa harap niya. Mabilis na pinasok ang aura sa braso na ginagaya ang espada ni Vicker. Mabilis siyang pumutol ng isang linya, ang unang pangil ng angkan ng Baskervilles. Translation missing for this segment in the provided text. Translation missing for this segment in the provided text. Vicker at tumingin sa pintuan, hindi niya naramdaman ang presensya ng mga gwardiya. Bago ang kanyang pagbabalik, nabuhay siya ng isang mababaw na buhay. Maari sana siyang makamit ang mataas na antas ng nagtapos sa sining ng espada kung nagtrabaho siya ng mabuti, ngunit siya ay minura ng sariling angkan. Dahil hindi niya natutunan ang angkop na sining ng espada, at ang tanging dahilan kung bakit hindi niya naabot ang ika-5 pangil o mas mataas pa ay dahil siya ay isang anak na labas ng angkan. Ang matinding determinasyon ni Vicker na baguhin ang kanyang kapalaran ay sumabog sa bawat galaw ng kanyang espada. Hindi ko na muling iulit ang buhay na yon. Ang anyo ng kalaban na iniisip ni Vicker sa pagsasanay ay naging mukha ni Hugo Le Baskervilles, ang malupit at sakim na tao. Hindi pa kumpleto ang pagsasalin para sa file 137 sa ibinigay na teksto, ngunit ang bahagi na tumutugma ay, ang anyo ng kalaban na iniisip ni Vicker sa pagsasanay ay naging mukha ni Hugo Le Baskervilles, ang malupit at sakim na tao. Ang galaw ni Vicker ay pumutol kay Hugo sa maraming piraso ng hindi buo. Tinapos ni Vi. Hindi pa kumpleto ang pagsasalin para sa file 140 sa ibinigay na teksto. Masayang umiti si Vicker sa tagumpay, isang mainit na pakiramdam mula sa kaibuturan ng puso, isang damdaming nais umiyak sa kaligayahan matapos maabot ang ika-5 pangil. Tumingin siya sa paligid, nagtaka, wala bang espada dito? Ang kapalaran ay unti-unting nagbabago, ang mga pagkiling ay unti-unting nabubura sa buong kasaysayan ng angkan ng Baskervilles. Ang mga pangil ng isang batang asong lobo ay mabilis na lumalaki, at ang mga pangil na iyon ay nakatuon sa lalamunan ng mismong may-ari. Ang batang ito ay isang tapat na asong lobo ng angkan ng Baskervilles, ngunit ang gantimpala na natanggap ng tapat na aso matapos magampanan ang tungkulin ay kamatayan mula sa utos ng may-ari. Ang batang ito, nakikita niya na sisira ito sa lahat ng mga tapat na alipin na minamaliit siya, lalo na sa taong nagdulot ng lahat ng kanyang kahihiyan. Google. Sa kasalukuyan, si Vicker ay isang 8 taong gulang na bata, nakatayo siya sa pinakamahalagang lihim na aklatan ng angkan. Pagkalipas ng ilang minuto, umalis si Vicker sa pinakalalim na bahagi ng aklatan, dahil para sa kanya, kahit na maraming mataas na mga lihim na sining ang nasa loob, sa ngayon ay hindi pa niya kailangang gamitin ang mga ito, kaya pinili niyang lumabas sa mga gilid na bahagi kung saan naroon ang mga aklat na itinuturing na magulo at walang silbi. Nakatayo sa pasilyo na puno ng mga estante ng libro sa itaas, sinabi ni Vicker sa sarili, nagawa ko ng maabot ang ika-5 pangil, kung mapapalakas ko pa ang mana ko ngayon, maaabot ko ang pinakamataas na lakas bago ako bumalik.
Tumingin siya sa kanyang batang kamay, iniisip, ang dami ng mana ay patuloy na lumalago ng maayos, sa pagkakataong ito sa pamamagitan ng pagkaunawa ay lalago ito ng higit pa. Ang daloy ng aura na nagiging likido ay tanda ng isang mandirigmang espada. Tila umangat siya mula sa mataas na antas ng mandirigmang espada sa loob ng katawan patungo sa mababang antas ng mandirigmang espada. Isang antas na dati ay naabot lamang niya sa edad na 30, ngayon ay naabot niya na sa edad na 8. Dapat malaman, ang mandirigmang espada ay isang ganap na ibang antas kumpara sa mandirigmang espada sa loob ng katawan dahil ang aura ay nagiging likido. Ang densidad ng aura ay nadagdagan at ang kakayahan sa pagbabago ng estado ay mas kaunti ang limitasyon. Naiintindihan din ni Viker sa buhay na ito na mayroon na siyang mas mahusay na sining ng espada kumpara sa ginamit niya bago siya bumalik. Ang sinig ng espada na ito ay hindi titigil sa ika-5 antas A. Pinagsasama ang pag-atake at depensa na walang limitasyon sa paglago. Kung magtuon siya sa pag-aaral nito, maaari pa siyang makipagsabayan sa isang mandirigmang espada ng parehong antas. Maingat niyang inilagay ang libro sa tabi ng bintana. Ang liwanag mula sa labas ay sumilip sa libro na parang ilawan na naggagabay sa. Naiintindihan din ni Viker sa buhay na ito na mayroon na siyang mas mahusay na sining ng espada kumpara sa ginamit niya bago siya bumalik. Magsisimula siyang magkaroon ng 100% na tsansa ng panalo kung siya ay mag-ambush. 50% kung siya ay haharapin ng harapan. Ang problema ay kung gaano karami ang dapat niyang isiwalat kay Hugo. Humingi siya ng tulong sa lalaking palaging may malamig na ekspresyon na nakaupo sa pangunahing upuan. Lalo pang naging determinado si Viker na maghiganti. Kinuha niya ang salamin na inihanda mula pa noong siya ay bata pa. Sa perpektong pagkakaayos ng lugar, na pinapahintulutan ang sinag ng araw na dumaan, nagliyab ang aklat sa iba. Patuloy na nalulunod si Viker sa kanyang mga iniisip. May 100% akong tsansang manalo kung ako ay mag-ambush. 50% kung haharapin ko ng direkta ang problema ay kung gaano karami ang dapat kong ibunyag kay Hugo. Humingi ng tulong sa lalaking palaging may malamig na ekspresyon na nakaupo sa pangunahing upuan. Lalo pang tumindi ang determinasyon ni Viker na maghiganti. Kinuha niya ang salamin na inihanda pa noong siya ay bata pa. Hanggang potensyal. Naalala niya ang mga karanasan sa labanan noong nakaraan nang harapin ang kalaban ng harapan. Ang lakas na natutunan niya noon ay magpapalakas sa kanya, ngunit may limitasyon sa paglago. Kung ikukumpara, ang Mierns Ilnha ay isang perpektong sining ng espada. Pinagsasama ang pag-atake at depensa na walang limitasyon sa paglago. Kung magtuon siya sa pag-aaral nito, maaari pa siyang makipagsabayan sa isang mandirigmang espada ng parehong antas. Patuloy na nalulunod si Viker sa kanyang mga iniisip. May 100% akong tsansang manalo kung ako ay mag-ambush. 50% kung haharapin ko ng direkta ang problema ay kung gaano karami ang dapat kong ibunyag kay Hugo. Humingi ng tulong sa lalaking palaging may malamig na ekspresyon na nakaupo sa pangunahing upuan. Biglang may narinig na ingay mula sa labas. 2 gwardiya ang biglang pumasok. Isa ang nagtanong, anong amoy yan? Nasaktan ba ang young master? Ano ang ginawa ninyo? Sa puntong ito, nagkunwaring naawa si Viker. Kinuha niya ang salamin na inihanda pa noong siya ay bata pa. Sa perpektong pagkakaayos ng lugar, na pinapahintulutan ang sinag ng araw na dumaan, nagliyab ang aklat sa ibaba. Habang pinapanood ang aklat na unti-unting nasusunog dahil sa init ng apoy, tahimik na ngumiti si Viker. Sa ganitong paraan, ang pagkakataon ni Hugo at ng kanyang mga tagasunod na maabot ang ika-10 taon ay tuluyan nang nawala, syempre maliban sa akin. Rian Likuchun. An Tinghay. Identify ang Nian Ran Xung Bayi Vidya Vismorg El Kwaisao. Andirarie an ia alene setajan yan rie en yan na liane. Enanhik net la laiksem anachoin na chakini rasara. Hatiam danit nira ilay ni vui ayantay. Ira ilay, Viker linhan signilatikwa ay ifaka. Ila giwi hindi an jali nita. Ay an liela riyan rantsin liya da nutejan. Likayan yan de Viker Hunton bin du so ismat.
Nang tuluyang mawala si Viker sa likod ng sulok, isa sa mga gwardiya ay napabulong, ang young master na ito ay talagang mabait. Sumagot ang isa pa, iniisip pa niya ang damdamin ng mga tulad natin. Iniisip pa niya ang damdamin ng mga tulad natin. Agad na nilampasan ni Viker sila at naglakad patungo sa pinto. Panatilihin natin itong lihim. Alam kong abala kayo, pasensya na sa abala. Nagpakita ng kasiyahan ang dalawang gwardiya sa sagot na yon. Hindi ba abala ang mga sundalo dahil sa tunggalian sa Mord clan sa Modakway? Siguro wala silang oras para alalahanin ang ganitong maliliit na bagay. Pagkatapos ay binago niya ang usapan. Hindi ba abala ang mga sundalo dahil sa tunggalian sa Mord clan sa Modakway? Siguro wala silang oras para alalahanin ang ganitong maliliit na bagay. Tama, sobra na ang kalat ng mga aklat. Sumang-ayon si Viker sa sinabi nila. Nagpakita ng kasiyahan ang dalawang gwardiya sa sagot na yon. Agad na nilampasan ni Viker sila at naglakad patungo sa pinto. May naramdaman akong mainit at matalim ngunit malambot na parang alon sa dagat. Nagulat ang dalawang lalaki sa sagot niya at hindi napigilang sambitin ng tagapaglingkod, marahil ito ay aura. Dapat malaman na ang aura ay patunay na ang isang tao ay tunay nang nakapasok sa mundo. Translation cuts off here, no further content provided. No distinct translated content provided for this file in the given text. No distinct translated content provided for this file in the given text. No distinct translated content provided for this file in the given text. No distinct translated content provided for this file in the given text. Nang walang pag-aalinlangan, agad na inihanda ang isang arena ng labanan. Habang naguguluhan ang iba pang mga batang may-ari, ang tagapaglingkod ni Hugo ay nag-aalala. Mukhang nais lamang ni Hugo na subukan ang kakayahan ni Viker, kaya ipinaliwanag niya kay Barrymore na magpapadala lamang siya ng isang halimaw na angkop para sa kanya. Bago pa lubusang maunawaan ng tagapaglingkod, bumukas na ang pinto ng arena. Lumabas ang isang oros na pinakain ng gutom ni Hugo, na may pulang mga mata at patuloy na dumudugo ang bibig. Isang halimaw na antase ito, ngunit sapat na upang ikagulat ng mga nanonood. Hindi ba sobra ang ipalaban ang isang 8 taong gulang sa isang oros? Karaniwan, dapat ay 10 taong gulang pa bago kaya ito. Kung may mangyari, sigurado akong hindi mananahimik ang mga tagapagtanggol. Pinakawalan ni Hugo ang tanikala ng halimaw, na agad na sumugod kay Viker na tila gustong tikman ang kanyang pagkain. Viker, sa kabilang banda, ay napakalma, ipinakita niya ang karaniwang posisyon sa paghawak ng espada, at sa isang napakabilis na kilos, naputol ng oros ang isang braso niya. Namangha ang mga nanonood dahil hindi nila makita kung paano niya nagawa iyon. Nasaktan ng oros, ngunit bago pa ito makabawi, sunod-sunod na mga atake ang ginawa ni Viker, na nagdulot ng maraming sugat sa katawan ng halimaw. Habang nakahiga ang oros sa lupa, naisip ni Viker, nataranta siya nang makita niyang dumudugo siya. Isa itong bihirang kakayahan ng oros, ang super recovery, ngunit hindi ito na-activate. Walang paraan para matakasan ang isang anorkase, isang halimaw na parang aso ng impyerno ng hemorrhoid. Habang naguguluhan ang mga bata, napansin ni Viker ang ekspresyon ni Hugo. Iniisip ni Hugo na hindi pa niya ipinapakita ang kanyang natutunan sa aklatan, kaya ipapakita niya ito sa lalong madaling panahon. Biglang naging matalim ang mga mata ni Hugo, at nagulat ang tagapaglingkod. Lumabas na matagumpay na na-activate ni Viker ang aura. Nang tumayo ang halimaw, agad itong tinamaan ng isang matalim na saksak sa katawan, at dahil sa bilis ni Viker, hindi ito nakaiwas at agad na namatay. Hindi na napigilan ni Hugo ang kanyang emosyon sa panonood, kaya pinaalalahanan siya ni Barrymore. Ito ang aura ng isang mababang antas na master ng espada. Maligayang bati sa isang henyo ng henerasyong ito. Kahit sa buong imperyo, bihira ang ganitong henyo. Hindi agad sumang-ayon si Hugo. Sinabi niya may kakaiba sa oros na ito. Ang espesyal na kakayahan ng oros ay ang super recovery, ngunit patuloy itong dumudugo. Nanalo lang ang bata dahil mahina na ang oros. Naiwan ang tagapaglingkod na walang masabi, iniisip na napakatapat ni Viker at tila masaya. Biglang nagsalita muli si Viker sa arena, gamit ang inosenteng mukha at maliwanag na ngiti. Tatay, may mas malakas pa bang halimaw kaysa sa oros?
Habang nag-uusap ang mga tao sa mga upuan, iniisip ni Viker na mas mabuting ipakita lamang niya ang sapat na lakas. Kung swerte, makikilala ang kanyang kakayahan at magkakaroon siya ng pagkakataong makalayo kay Hugo, marahil ay mapapadala sa isang liblib na lugar o makapasok sa isang akademya. Nang marinig ni Hugo ang mungkahi, nagpakita ang kanyang mga mata ng interes at bahagyang ngumiti. Kung swerte, makikilala ang kanyang kakayahan at magkakaroon siya ng pagkakataong makalayo kay Hugo, marahil ay mapapadala sa isang liblib na lugar o makapasok sa isang akademya. Nang marinig ni Hugo ang mungkahi, nagpakita ang kanyang mga mata ng interes at bahagyang ngumiti. Hindi mapigilan ng kuryente ang pag-angat. Mukhang ang anak na si Orosei ay kailangang pumunta tayo sa rehiyon ng Sasam upang dakpin siya. Ngunit hindi sapat iyon upang mapawi ang gutom ng anak ko, tama ang sinabi ni Biching. Ang bata ay nasa edad pa rin na kailangang maranasan ang tunay na labanan. Mukhang ang tagapamahala ay kamakailan lang ay nasakop ang mga mananakop dito. May nakuha akong isang bagay upang subukan, hindi ba? Mabagal na nagsalita si Barrymore sa tabi, tama nga yon. May isa pa, mukhang sensitibo ito dahil matagal na itong hindi pinapakain. Ayon sa utos ni Hugo, agad na may nagdala ng bagong halimaw. Nang lumitaw ito, nagdulot ito ng takot sa mga tao. Ang mga mata ni Vikir ay nagningning, tumitig sa higanteng nilalang sa harap niya. Sinabi mo na ito ay isang siye. Kahit na nakakadena pa ang siye, hindi ito nag-atubiling umungol at ipakita ang kanyang lakas sa kalaban. Lalo pang naramdaman ni Vikir ang halimaw, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa halimaw. Tinanong niya si Hugo, Ama, maaari na ba akong magsimula? Nang makuha ang pahintulot, agad na tumalon si Vikir pataas. Direktang lumapit sa halimaw, hindi rin basta-basta ang siye, nakatakas ito sa mga tanikala. Itinaas ang malalaking braso nito, yumuko, at sinubukang umatake kay Vikir. Ngunit nagtagumpay si Vikir, hawak ang espada sa kamay, may bahagyang pagkairita sa mukha. Mabilis niyang pinalayo ang distansya mula sa halimaw. Ang mga tao sa mga upuan ay naguluhan. Masyadong malapit, may pagkakataon pero bakit hindi siya umatake? Tanging si Hugo lang ang nakakita ng layunin ni Vikir, pinuri niya, magandang desisyon, ang siye ay may mataas na kakayahan sa paggaling. Kaya kung hindi mo agad matamaan ng malubha, sayang lang ang lakas mo. Kaya kung gusto mong patayin ang siye, kailangan ng taktika. Napansin ng mga nanonood ang liksi ng kilos ni Vikir at nag-usap-usap, seryoso siya sa lahat ng aspeto. Sinusubukan ba niyang talunin ang siye? Isang 8 taong gulang na bata ba ang may ganitong husay sa paghusga? Talagang isang tunay na henyo. Sa ilalim ng entablado, hindi komportable si Vikir tulad ng sa nakaraang laban, ang kanyang mukha ay pawisan at marumi. Nag-isip siya, medyo mabagal ito kaya hindi ako masyadong nai-pressure, pero kailangan kong ipakita ang laro. Madali kong mapapatay ang tulad ng CA kung ipapakita ko ang tunay kong lakas, pero magiging komplikado iyon. Kailangan kong patayin ito sa pinakanatural na paraan. Ang pinakamainam ay gamitin ang lakas ng CA laban sa sarili nito kapag umatake ito. Sa ganitong pag-iisip, nang umatake ang CA muli, mabilis na sinunggaban ni Vikir ang pagkakataon. Isang hiwa ng espada ang tumama sa kamay ng halimaw. Nag-usap-usap muli ang mga nanonood, nahiwa ang siye, pero gagaling din agad ito, hindi pa ito patay. Tama nga ang hinala ko, hindi mo mapapatay ang siye gamit lang ang unang antas ng espada ng Baskerville. Pero kahanga-hanga na ang isang 8 taong gulang ay nakagawa ng ganito. Sumang-ayon si Vikir, hindi talaga kayang tumagos sa makapal na balat ng siye gamit ang unang antas. Kung gagamitin ko ang patuloy na pagdurugo mula sa kakayahan ni Beelzebub, maghihintay lang ako at mamamatay ang siye, pero walang saysay iyon. Biglang nagsalita si Hugo mula sa entablado, maaari ka nang huminto, delikado na kung magpapatuloy ka. Hindi pa siya natatapos magsalita, pinutol siya ni Vikir, malapit na akong magawa ito, sa tingin ko kung magpapatuloy ako ay may matutuklasan ako. Kung hindi ko ito mapapatay sa susunod na atake, susuko ako. Nakita ni Hugo ang determinasyon niya, sandaling nagdalawang isip, pagkatapos ay mabilis na pumayag. Nagsimula si Vikir sa kanyang galaw. Ang espada ay naglabas ng aura na sumaklaw sa kalahati ng kanyang mukha.
Naglabas ito ng pulang enerhiya na patuloy na lumalawak. Ang mga mata ni Vikir ay nagningning ng uhaw sa dugo. Gaano ko ba ipapakita ang aking lakas? Ang sagot ay malinaw na. Gusto kong ipakita sa iba ang aking paggising at pag-angat habang nakikipaglaban. Inaabangan ko ang reaksyon ni Hugo matapos makita ang kamatayan na ito. Sa katunayan, matagumpay niyang napatay ang CA sa susunod na atake sa mga nagulat na mata ng mga tao. Dapat malaman sa Baskerville na ang buhay ng isang tao ay sumusunod sa isang formula. Dapat malaman sa Baskerville na ang buhay ng isang tao ay sumusunod sa isang formula. Sa edad na 15, maaaring ipasok ang mana sa isang espada at karamihan sa mga Choksan ay natututo ng unang antas ng taktika ng Baskerville. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng Baskerville, isang 8 taong gulang ang nakatanggap ng antas na karaniwang tinatanggap ng mga kapatid niya sa edad 5 tandang bawas 18. Ang pangalawang antas, isang pambihira ang ipinanganak. Tumingin si Vikir na nahihiya at sinabi, napanalunan ko na pala. Sa mukha ni Hugo ay may bahagyang pagkabigla, ano ba ang nakita natin? Isang linggo pagkatapos, sa kantina, nakaupo si Vikir na nakayuko sa isang mangkok ng masamang pagkain. Kahit ilang beses pa siyang kumain, hindi niya masanay sa kakaibang nilagang karne na ito. Napansin niya ang mga tao sa paligid, ngunit saan man siya tumingin, natural na tumatakbo ang mga tao palayo sa kanya. Nagsimula silang umiwas sa kanya mula noon, kaya inisip niya na normal lang iyon sa Baskerville kung saan ang lakas ang lahat. Naalala niya ang magulong eksena noong araw na iyon, hindi mapigilan ang pag-angat ng kuryente. Ang pagkabalisa ni Hugo ay talagang kapansin-pansin. Sa kabuuan, naunawaan ni Vikir na ang lakas na ipinakita niya ay pangalawang antas ng Baskerville, isang lakas ng isang karaniwang master na may kaalaman sa mahika. Ang pagkabalisa ni Hugo ay talagang kapansin-pansin. Sa kabuuan, naunawaan ni Vikir na ang lakas na ipinakita niya ay pangalawang antas ng Baskerville, isang lakas ng isang karaniwang master na may kaalaman sa mahika. Ang tunay niyang lakas ay panglimang antas ng Baskerville, halos katulad ng lakas ng isang mababang inhinyero. Kung isasama niya ang kakayahan ng CA na nakuha niya, tiyak na mas malakas siya kaysa sa isang ordinaryong inhinyero. Habang siya ay nalulunod sa mga pag-iisip, 3 anino ang dahan-dahang lumapit mula sa likod. Mabilis na naramdaman ni Vikir ang kanilang presensya. Lumalabas na sila ay ang 3 kapatid na bro na nagdulot ng pagkalito kay Vikir. Sa instinct, naisip niya, ano ba ang gusto ng mga ito? Malamig niyang tinanong sila, dati ba akong naging magaan ang kamay sa inyo? Nagulat ang 3 at nagpakita ng pagkabigla. Maingat na nagsalita ang 2 bro, hindi ganoon. Gusto lang naming sabihin na noong laban ng Seboroth at CA, napakaseryoso ng mga tao. Sa puntong iyon, lahat ng pagkain sa bibig ni Vikir ay lumabas. Hindi niya inasahan na ang 3 direktang nang-aapi sa kanya ay magsasalita ng ganitong malungkot na mga salita. Kaya pala, plano nilang magpanggap na may 2 mukha. Plano nilang lokohin ako. Kaya pala, plano nilang magpanggap na may 2 mukha. Plano nilang lokohin ako. Hindi talaga masaya ang mabiktima, baka dapat ako ang unang umatake bago mag-isip. Habang siya ay puno ng galit, biglang lumitaw si Barrymore. At sinabi sa kanya, Ginoo, kailangan mong mabilis na makipagkita sa Pangulo. Habang papalapit ang gabi sa teritoryo ng Baskerville, isang grupo ng mga tao at kabayo ang dumarating mula sa hindi alam na lugar. Ang watawat ng morgue na may balat ay sumasayaw sa hangin na nagpapakilala sa bisitang dumating. Sa silid ng pagpupulong, isang lalaking may puting buhok na nakasuot ng puting uniforme ng morgue ang nagsalita kay Hugo, matagal na tayong hindi nagkita. Hugo, mukhang pareho pa rin ang iyong kalagayan. Lumalabas na siya ay si Adolph Morgue, ang vice leader ng morgue. 2 makapangyarihang lalaki mula sa 2 lahi ng iyo ang nagsimula ng pag-uusap tungkol sa politika. Sabi ni Adolph Morgue, sana ang taunang kaganapan ay hindi magtatapos sa maraming problema ngayong taon. Nakatawid si Hugo, Jenen, ang mga pagsasanay na ito ay karaniwang nagtatapos ng walang masyadong aberya, hindi ba? May pag-aalinlangan si Adolph, noong nakaraang taon, may mga nasugatan sa parehong lahi. Kung hindi ito problema, ano pa ang problema? Naiinis si Hugo, maliit lang ang sugat pero naging malubha,
mukhang pinalalaki ng mga apo ng Mord ang sitwasyon. Hindi nagpatalo si Adolf, siguro dahil ang Mord ay isang marangal at elegante na lahi. Biglang nanahimik ang buong silid, dalawang aura, asul para sa mga mahiko at pula para sa mga mandirigma, ay patuloy na kumalat at sumiklab. Sa simula, hindi naman ganoon kakontra ang dalawang lahi na ito, ang mahika at espada ay mga bagay na umiiral at nagtutulungan. Ito ang mga salita ng emperador mula sa dalawang henerasyon na ang nakalipas. Ayon sa emperador, nagsimula na ang magkasanib na pagsasanay ng mga lahi ng Baskerville at Mord. Tanging mga batang may edad 8 hanggang 10 taon lamang ang maaaring lumahok at ang taunang kaganapan ng dalawang lahi ay nagsimula na sa isang napakagandang atmosfera. Ngunit sa isang punto, nagkaroon ng alitan sa pagitan ng teritoryo ng lahi ng Baskerville at ng lahi ng Mord tungkol sa usapin ng soberanya sa isang rubyong mina. At saka nagbago ang relasyon ng dalawang pinuno ng lahi. Ngunit dahil sa utos ng emperador, kailangang ipagpatuloy ang magkasanib na pagsasanay, kaya't isang hindi pinuno ng lahi ang nagsimulang makipagkita sa lahi ng Baskerville bilang kinatawan ng pangalawang pinuno. Si Adolf ay biglang binago ang paksa. Nga pala, narinig ko na may isang umuusbong na bituin sa lahi ng Baskerville. Isang henyo na lumilitaw isang beses sa 100 taon mula sa lahi ng Baskerville, na magiging malaking swerte para sa imperyo. Pumikit si Hugo at hindi pinansin, malamig na sumagot, hindi ito ang bagay na dapat mong pagtuunan ng pansin. Pumikit si Hugo at hindi pinansin, malamig na sumagot, hindi ito ang bagay na dapat mong pagtuunan ng pansin. Ngunit ang reaksyon ni Hugo ay nagdulot ng pag-iisip kay Adolf. Ang salarin na ito ay talagang tumutol ng makatanggap ng papuri tungkol sa anak niya, bihira ito. Sa ganitong pag-iisip, nagsalita si Adolf, maaari rin nating tawaging dobleng swerte ito, may isang henyo rin na lumitaw sa lahi ng Mord. Napakaganda, tumingin siya sa akin sa pintuan, ang tono niya ay naging magalang, halika, Camus, pumasok ka at makipag-usap. Ang mabigat na pinto ay binuksan, isang dalagang nakasilaw ng liwanag ang pumasok. Matatag ang mga hakbang, tuwid ang likod, at hindi maitago ang kanyang karisma. Nang pumasok siya ng malalim sa silid, nakita ni Hugo ang kanyang napakagandang mukha na may pulang mga pupil at pulang buhok na nakatayo sa magkabilang gilid. Bagaman pareho ang kulay ng mga mata niya sa lahi ng Baskerville, mahirap sabihin na pareho sila. Dahil ang pulang pupil ni Camus ay may bahid ng dugo, nagliliwanag na parang araw, naiiba sa pulang kulay na puno ng amoy ng dugo ng lahi ng Baskerville. Mahigpit na hinawakan ni Adolf ang balikat niya at ipinakilala, ito ang anak ng kapatid kong babae, ang pangalan niya ay Camus. Napakaganda, lumingon si Adolf sa kanya at banayad na sinabi, anak, dapat kang bumati sa pinuno ng lahi, hindi ba? Mukhang nag-aalangan si Camus, bigla siyang nagsalita, Ginoo, ikaw ba ang magnanakaw na nagnakaw ng rubyong mina namin? Napakaganda, matapang niyang iniabot ang kamay kay Hugo, pakiusap, ibalik mo sa amin ang rubyong mina na yon. Unti-unting naging matindi ang tingin ni Hugo, ang pula sa kanyang mga pupil ay lalo pang naging matindi, at tinanong niya, magnanakaw. Nagulat si Adolf sa sinabi ng apo, ngunit hindi niya mapigilan ang bibig ni Camus, nagtanong siya ng may kaba, anak, ano ba ang sinasabi mo? Tumugon si Camus, pero ikaw ang nagsabi, Ginoo, sinabi mong ang salarin na yon ay nagnakaw ng rubyong mina namin na parang magnanakaw. Lalo pang nalito si Hugo, kailan ko sinabi yon, patuloy ang dalaga, sa loob ng 1 oras at 42 minuto bago ako bumaba mula sa kabayo. Lalong naging madilim ang mukha ni Hugo, kinagat ang ngipin at muling tinanong, isang magnanakaw na parang magnanakaw. Mabilis na ipinaliwanag ni Adolf, mukhang may kaunting kalituhan dito, ngunit hindi na pinakinggan ni Hugo ang paliwanag, malamig niyang tinanong, isang batang walang alam ang makakaintindi ba ng lakas at disiplina ng lahi ng Mord? Isang batang walang alam ang makakaintindi ba ng lakas at disiplina ng lahi ng Mord? Biglang nagalit si Camus, ibalik mo ang rubyong mina sa akin, hindi ko pa magagawa ang aking pananaliksik dahil kulang kami sa rubyong mina. Sinubukan ni Adolf na pigilan ang apo ngunit wala siyang magawa. Sinubukan ni Adolf na pigilan ang apo ngunit wala siyang magawa. Hindi na napigilan ni Hugo, umungol siya, tama na yan. Napatingin siya sa dalawang magpinsan at sinabi,
mukhang hindi tinuruan ng lahi ng Mord ang kanilang mga apo ng tamang asal. Malungkot si Adolf ngunit matatag pa rin sa panig ng apo. Hinila niya si Camus papalapit sa kanya at sumagot, "Ano nang sinasabi mo sa isang bata?" Tumingin siya sa seryosong mukha ni Hugo at nagpatuloy, "Isang batang 8 taong gulang ang pinipilit mong pilitin na magbayad ng utang sa imperyo." Isang tinig ang sumigaw mula sa likuran, "Sa tingin ko hindi tinuruan ng lahi ng Mord ang kanilang mga apo na huwag maghangad ng pag-aari ng iba." Sabay silang lumingon sa taong dumating. Lumalabas na si Vicar iyon, ang tagapag-alaga, na kalmado ring nagtanong at nagulat. "Ginoo, naihatid ko na ang batang Panginoon." Tumingin si Adolf kay Vicar, nag-isip ng tahimik. Ang batang iyon ba ang umuusbong na bituin ng lahi ng Baskerville? Bigla niyang tiningnan ang bakanteng pwesto sa tabi niya, hindi niya alam kung kailan nakatakas si Camus mula sa kanyang mga kamay. Mabilis na tumakbo si Camus papalapit kay Vicar at tinanong, "Hoy, ano nang sinabi mo?" Nanginig si Vicar sa kilos niya, iniisip, huwag kang humarap kay Camus. Si Camus? Hindi pwede. Nakita ni Camus na nakatayo si Vicar, nakataob ang mga kamay sa dibdib. Ano nang ibig sabihin ng pangit na mukha na yon? Medyo hindi makapaniwala si Vicar sa batang babae na lumaki ng ganito. Kung ang batang ito ay si Camus Mord noong bata pa siya, naalala niya ang mga alaala ng nakaraang buhay. Tungkol sa kanyang anyo nang siya ay lumaki, kahit sa napakaraming pinakamakapangyarihang salamangkero mula sa prestihiyosong lahi ng Salamangka, siya ay tinaguriang henyo ng mga henyo. Sa kanyang rurok, siya mismo ang nagwagi ilaban sa lahat ng mga halimaw at mani sa tuktok ng bundok Leroux Eleanor, at ang paraan ng kanyang pagsunog at pagsunog sa kanila ay kumalat sa buong mundo. Siya ay naging isang alamat, hindi lamang dahil sa kanyang kagandahan na nagpapahanga sa mga nakakataas, kundi pati na rin sa kanyang kakayahang manipulahin ang maharlikang pamilya na tinawag na kinatawan ng pamahalaan. Nakita ni Vicar ang batang babae na nagtatanong tungkol sa rubyong mina, iniisip niya, ngunit ito ay kwento pa ng hinaharap, sa ngayon siya ay isang 8 taong gulang na bata lamang. Malamig ang tono niya, "Pinilit mong makarating dito para magulo tulad ng isang bata." Ang sinabi niya ay nagdulot ng pansin kina Adolf at Hugo. Si Camus naman ay talagang naiinis, ang buong katawan niya ay nababalot ng apoy. Sa mapanuyang tono, "Sabi mo ba ay nagulo ako?" Sagot ni Vicar ng kalmado, "Nagugulo ka ngayon." Nang magalit, biglang nagbago ang paligid ni Camus, mula sa init ng apoy naging lamig ng yelo, itinaas niya ang mga kamay at gumawa ng 2 bilog ng mahika. Sinabi niya kay Vicar, "Ituturo ko sa iyo kung bakit ang rubyong mina ay pag-aari ng lahi ng Mol sa paraang maintindihan ng utak mong parang aso." Tumayo si Vicar ng matatag, iniisip, "Jelen, mukhang interesante ito." Makalipas ang ilang sandali, isang istruktura ng yelo ang nilikha ni Camus na labis na ikinatuwa ni Adolf. Matapang niyang itinuro ang kanyang buhok at sinabi, "Ngayon ay susubukan kong ipaliwanag ito sa isang hangal na tulad mo." Hindi nagsalita si Vicar, iniisip lamang, isang modelo ng yelo, akala ko ay maglalaban-laban kami. Sa panig ni Camus, nagsimula na ang paliwanag. Itinuro niya ang isang malalim na yungib sa modelo at sinabi, "Una, sa pagitan ng lahi ng Mol at Baskerville, na kilala rin bilang lugar ng seguridad, dapat alam mo na may mataas na kalidad na rubyong mina dito, hindi ba? Di ba?" Sa modelo ng yelo, malinaw na ipinakita ang teritoryo ng 2 lahi. Ang problema ay ang pasukan ng minahan ay nasa ibabaw ng teritoryo ng lahi ng Mol, habang ang ilalim ng minahan ay nasa teritoryo ng Baskerville. Malinaw ang boses ni Camus, tulad ng nakikita mo. Hindi kayang kunin ng lahi ng Baskerville ang rubyong mina ng mag-isa, kaya dapat ito ay pag-aari namin, ang lahi ng Mol. Nakikinig si Adolf sa paliwanag ng kanyang apo at naging interesado, habang ang mukha ni Hugo ay lalo pang naging madilim. Patuloy si Camus sa pag-akusa, "Ngunit ang lahi ninyo ay iniisip na sinakop namin ang teritoryo ninyo at nakialam sa pagmimina namin at higit pa, tinanggihan ang alok na paupahan ang kaugnay na teritoryo." Tumango si Vicar sa pagsang-ayon, ang rubyong mina ay karaniwang ginagamit bilang sangkap sa mahika. At ang pamilya Baskerville ay hindi naman talaga kailangang gustuhin ang paggamit ng mga rubyong minina, agad na natuwa si Camus. Ngunit bago pa siya masyadong magalak,
Biglang nagbago ang ugali ni Vicker, sinabi niya, pero magrerenta ba ng teritoryo? Mukhang ang pinakamalaking trahedya sa inyo ay walang sinuman sa Baskerville ang sapat na tapang na paupahan ang kanilang teritoryo para lang makatanggap ng kaunting bayad. Na. Interesado lang kami sa teritoryo, at iyon ang dahilan kung bakit sinabi namin sa inyo na huwag kayong pumasok doon. Sa galit na tingin ni Camus, lalo pang nang udyok si Vicker, sa totoo lang, ang mga taong hindi komportable dahil wala ang mga rubyong iyon ay kayo. Tama ba? Sa puntong ito, gusto pang patunayan ni Camus na siya ay tama, malakas niyang sinabi kay Vicker. Sige, ipapakita namin sa iyo kung bakit may karapatan kami sa mga rubyong iyon ng mas malinaw. Sa mga salita niya, itinuro niya ang modelo, ito ang lupa ng pamilya mo, at ito naman ang lupa ng pamilya ko. Nang sabihin niya ito, inabot niya ang kanyang kamay pasulong, ang kanyang mga mata ay puno ng pang-insulto, ngayon ito ang kamay mo, di ba? Napangiti si Vicker sa kilos niya, sinabi niya, ngayon tinatanong mo kung kapag inabot mo ang kamay mo sa teritoryo namin, kanino ba yon? Tama, agad niyang hinawakan ang kamay ni Camus, sinabi, syempre sa akin yan. Ang kilos niya ay nagulat si Camus, hindi niya napigilang mamula ang mga pisngi, mabilis siyang nagsabi, ano ba ang sinasabi mo? Bakit ako magiging sayo? Ang tanga mo naman. Kahit na may mga nagbabala ang tingin mula kay Adolf at Hugo, nanatiling malamig si Vicker at tumingin kay Camus, sinabi, sinasabi ko na ang kamay mo ay akin. Ito, mabilis niyang tinanggal ang tali sa likod ng braso ni Camus. Kahit na may mga nagbabala ang tingin mula kay Adolf at Hugo, nanatiling malamig si Vicker at tumingin kay Camus, sinabi, sinasabi ko na ang kamay mo ay akin. Sa nagulat na mga mata ni na Adolf at Barrymore, nagpakita si Vicker ng isang mapanlinlang na ekspresyon at sinabi kay Camus, pakawalan mo ang kamay mo. Nagbago ang tingin ni Camus, nagtatanong ng hindi makapaniwala, ano? Agad na tinanggal ni Vicker ang tali, inilagay ang matulis na tali sa ibabaw ni Camus, ang dulo ng tali ay lumapit sa pulso ng dalaga. Unang beses na naranasan ni Camus ang ganitong sitwasyon, hindi niya alam kung ano ang gagawin kundi sumigaw ng malakas, tumawag siya, tulungan mo ako kuya. Biglang lumitaw si Adolf sa likod ni Vicker, ang kanyang mukha ay madilim at sinabi, gago kang tanga, lumayo ka sa babae ko ngayon din. Naramdaman ni Vicker ang panganib, hindi na niya mahigpit na hawakan ang braso ni Camus. Ginamit ni Camus ang pagkakataon na makatakas, yumakap kay Adolf at umiyak, kuya, gusto niyang putulin ang kamay ko. Nang makita ng matandang lalaki ang kanyang minamahal na pamangkin na natatakot, agad siyang tumingin kay Hugo at Camus, ano ba ito? Naiintindihan ni Hugo na medyo sobra ang ginawa ni Vicker, seryosong sinabi niya sa kanya, sapat na yan anak, hindi ka dapat matakot. Ngumiti si Vicker habang nilalaro ang dulo ng espada, sinabi, pasensya na po. Madaling nabali niya ang dulo ng espada, hindi niya nakalimutang ipaliwanag, sa bahay, sanay na akong pumatay. Nagulat si Adolf sa ginawa niya, sabi niya, peking tali ba yan? Paano mo nilalaro yan na parang laruan ng bata? Nang makita ito ni Vicker, agad siyang yumuko ng 90 degrees bilang paghingi ng paumanhin sa matanda, sinabi, gusto ko lang siyang biruin ng kaunti, hindi ko inasahan na iyak siya, patawarin mo ako po. Sinabi ni Adolf, ang mga bata sa pamilya Baskerville ay lumaki na sa ganitong mga laruan, nagulat siya at sinabi, kaya pala nagagawa nilang magbiruan ng ganito. Nakita ito ni Hugo at sinabi, mga bata lang naman yan, hindi ba sobra ang reaksyon mo, kapitan? Iniabot niya ang bagong insignia kay Adolf at umupo, sinabi, may ilang bagay akong gustong pag-usapan tungkol sa Ruby Mine. Sigurado akong gusto mo ring umupo para pag-usapan ito, kaya hayaan mo na lang silang ayusin ang kanilang mga sarili. Mahigpit pa ring niyayakap ni Camus ang kanyang kuya, ang mga mata niya ay mapula, ngunit matatag pa ring sinabi kay Vicker, hindi kita papatawarin sa bagay na ito, mag-ingat ka. Nanatili si Vicker na may ngiti sa labi, tila hindi pinapansin ang banta niya. Lumipat ang eksena, sa isang lugar, maraming mga ulo ng espada ang nakatayo ng patayo, maraming tao ang nanonood at dumadalo. Nagsimula na ang friendly match sa pagitan ng pamilya Baskerville at pamilya Moore. Isang pagkakataon para sa mga bata mula 8 hanggang 15 taong gulang na magtipon at maglaban. Ang mga batang 8 taong gulang ay susubukan ang mana o pakiramdam ng mana,
ngunit karamihan ng atensyon ay nakatuon sa survival match ng mga 15 taong gulang. Gayunpaman, ang mga mata ng mga manonood ay nakatuon sa isang lugar sa friendly match ngayong taon. Ang kilalang pamilya ng mga mangkukulam, Pamilya Moore, si Camus Moore, lumitaw na may kumpiyansang anyo, ang matalim na tingin ay nakatuon sa kanyang kalaban. Sa kabilang panig ay ang pamilya ng mga mandirigmang may bakal na espada, Pamilya Baskerville, si Vicar Van Baskerville. Dalawang batang 8 taong gulang ang nagharap sa entablado. Ayon sa kahilingan ng mga miyembro ng Pamilya Moore, ang laban ng dalawang henyo mula sa dalawang pamilya ay gagawin ayon sa mga patakaran ng praktikal na alchemy. Dalawang batang 8 taong gulang ang nagharap sa entablado. Ayon sa kahilingan ng mga miyembro ng Pamilya Moore, ang laban ng dalawang henyo mula sa dalawang pamilya ay gagawin ayon sa mga patakaran ng praktikal na alchemy. Tinignan ni Camus si Vicar at sinabi, "Maghanda ka, kapag handa na ako, hindi ako magpapalambot." Tama, agad siyang gumawa ng isang magic circle, patuloy na binubulong ang mga sinaunang termino. Nang makita ang kanyang summoned creatures, nagulat ang mga miyembro ng Pamilya Moore sa grandstand, ito ba ay 4 na antas ng magic? Si Adolf na nanonood mula sa taas ay napahanga rin. Hinaplos niya ang kanyang maikling balbas at sinabi kay Hugo, "Akala ko kaya lang ng batang babae na ito na maglabas ng isang magic na angkop lang para sa isang 0 taong gulang. Pero maglabas ng 4 na magic ng sabay-sabay, hindi siya tinatawag na henyo ng Pamilya Moore ng walang dahilan." Tahimik na umupo si Hugo at hindi pinansin ang sinabi ni Adolf. Sa ibaba, hindi na napigilan ni Camus ang pag-atake. Isang galaw ng kamay, isang serye ng mga magic mula sa iba't ibang elemento ang sabay-sabay na lumipad patungo kay Vicar. Isang serye ng mga magic mula sa iba't ibang elemento ang sabay-sabay na lumipad patungo kay Vicar. Ngunit dahil sa mabilis niyang kilos, madali niyang naiwasan ang mga ito nang hindi nahihirapan.